Pirmahan mo na ito, Flora. Huwag mo nang pahabain pa ang eksena dahil pagod na kaming lahat. Donato, tapos na ang fiesta. Bakit kailangang sa harap pa ng mga kamag-anak natin? Mas mabuti na ang ganito para maliwanag sa lahat na wala ka ng kinalaman sa pamilya Salcedo, simula ngayong gabi. Tita Flora, huwag mo nang masamain. Bagay na bagay naman itong wedding gown na dala ko para sa babaeng tunay na karapat-dapat sa posisyong iiwan mo. Paloma, bitbit mo pa ang telang iyan sa harap ko. Wala ka man lang bang kahit kaunting respeto? Respeto, Flora, iyon ang ibinibigay namin sa iyo ngayon. Isang marangal na pag-alis kaysa naman kaladkarin ka namin palabas ng mansyong ito. Donato, asawa mo ako. 10 taon akong nagsilbi sa iyo sa kumpanya at sa nanay mo. Tama na ang drama, Flora. Ang 10 taon mo ay bayad na ng lahat ng luho at pagpapakain na ibinigay namin sa iyo. Ngayon hawakan mo ang panulat at tapusin na natin ito. Ang bawat salitang binitawan ni Donato ay parang mga talim ng kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa puso ni Flora. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan sa tinig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Sa paligid nila ang amoy ng mamahaling pabango at tira-tirang pagkain mula sa katatapos lang na grand fiesta ng mga Salcedo ay tila naging lason sa hangin. Ramdam ni Flora ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang lamig ng sahig ay gumagapang paakyat sa kanyang mga binti, tila ba pinaparalisa ang buo niyang pagkatao. Tiningnan niya ang puting papel sa ibabaw ng lamesang nara isang kasunduan na magbubura sa lahat ng kanyang sakripisyo. Sa tabi nito ay ang nakakalokong ngiti ni Paloma, ang babaeng mas bata mas mapusok, at ngayon ay mayabang na nakahawak sa braso ni Donato. Tumayo si Doña Consuelo. Mula sa kanyang marangyang upuan, ang mga alahas nito sa leeg, at kamay ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matigas pa sa brasong bakal. Flora, bago ka umalis, lumapit ka rito. Utos ng matanda sa tinig na puno ng awtoridad. Magmano ka sa akin sa huling pagkakataon. Ipakita mo sa mga kamag-anak nating nanonood na pinalaki ka namin ng may tamang asal kahit nagaling ka lang sa hirap. Isang malakas na hikbi ang pinipigilan ni Flora sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya patungo sa biyanan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga mata ng kanilang mga kamag-anak, pati na ang cellphone ni Tia Benilda na nakatutok sa kanya para sa isang livestream, ay tila mga buitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahang inabot ni Flora ang kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, napadapo ang kanyang paningin sa sarili niyang palad. May isang maliit at lumang peklat doon, isang bakas ng pagkapaso noong unang taon ng kanilang kasal, habang nagluluto siya ng paboritong putahe ni Donato para sa isang mahalagang business meeting. Ang peklat na iyon ay saksi sa bawat gabing puyat niya sa pag-aayos ng mga dokumento ng kumpanya, sa bawat pagtitiis niya sa bulyaw at pang-aalipusta para lang mapanatili ang dangal ng mga Salcedo. Ngayon ang lahat ng iyon ay wala ng halaga. Ang lahat ng kanyang pagmamahal ay itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Nang idampi niya ang kanyang noo sa kamay ni Doña Consuelo, narinig niya ang bulong ng matanda na siya lang ang nakarinig. Huwag kang magkakamaling kumuha ng kahit isang kusing sa mansyong ito, Flora. Umalis ka ng kasing payak ng pagdating mo, isang walang kinalaman. Binitawan ni Flora ang kamay ng matanda at tumayo ng tuwid. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit may isang bagong klaseng hapdi ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na desisyong nabuo sa gitna ng matinding kawalan. Kinuha niya ang panulat. Ang tunog ng dulo nito sa papel ay tila isang hatol na nagwakas sa kanyang lumang buhay. Isang mabilis na pirma at ang lahat ay tapos na. Ayan, bulong ni Flora, ang kanyang tinig ay tuyot at malamig. Tapos na ang papel, Donato. Tapos na rin ang Flora na kilala ninyo. Tumawa ng mahina si Donato at kinuha ang dokumento, tila nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at naging practical ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami ganoon kasama. Maaari mong dalhin ang iyong lumang vali sa kwarto ng mga katulong, doon ko na pinakuha ang mga damit mo. Salamat, sagot ni Flora habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinakapa ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa, isang USB drive na naglalaman ng mga lihim na hindi pa handang harapin ng pamilya Salcedo. Sa labas, ang huling putok ng paputok mula sa fiesta ay narinig nagbibigay ng liwanag sa madilim na langit bago muling maglaho sa kadiliman. Umalis ka na bago pa matapos ang kanta sa labas. Malamig na utos ni Donato habang tinalikuran siya
para yakapin si Paloma. Wala ka ng lugar dito. Lumakad si Flora palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Ngunit bago siya tuluyang makalabas sa dambuhalang pintuang gawa sa bakal isang matandang boses, ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim ng hardin. Mag-iingat ka, Flora. Ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa ngayon. Salamat, Mang Manuel. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo sa akin sa loob ng maraming taon. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Nararapat lang sa iyo ang higit pa rito. Basahin mo ang sulat na ito pagdating mo sa iyong pupuntahan. Huwag mong hahayaang makita ito ng kahit na sino. Sulat kanino galing ito? Sa isang taong matagal nang naghihintay sa iyong pagbabalik. Sige na, lumakad ka na bago ka pa makita ng mga tauhan ni Donato. Binuhat ni Flora ang kanyang lumang maleta. Ang bigat nito ay tila sumasalamin sa bigat ng mga alaala na iniwan niya sa loob ng mansyong iyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa dambuhalang gate ng mga Salcedo ay sinasabayan ng malamig na ihip ng hangin. Tila ba nakikiramay ang kalikasan sa kanyang pag-iisa. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang init ng balot ng pandesal na ibinigay ni Mang Manuel, ang matandang kwangiya, na tanging nagpakita sa kanya ng malasakit. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, hindi mapigilan ni Flora na bumalik sa kanyang gunita ang mga gabi noong bago pa lang silang kasal ni Donato. Tila bumalik ang kanyang alaala, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang bawat 3:00 ng madaling araw kung kailan ang lahat ay mahimbing na natutulog, ngunit siya ay gising pa rin sa harap ng computer. Doon sa maliit na sulok ng kanilang silid, maingat niyang inaayos ang mga magulong financial reports ni Donato. Naalala niya ang amoy ng matapang na kape at ang hapdi sa kanyang mga mata habang binubuo ang mga diskarte para hindi malugi ang negosyo ng pamilya Salcedo. Siya ang utak sa likod ng bawat matagumpay na kontrata, ngunit si Donato ang laging umaani ng palakpak. Nabalik lamang ang diwa ni Flora nang marating niya ang isang maliit at lumang apartment sa dulo ng bayan. Ang pintura nito ay nagbabakbak na, at ang hagdanang gawa sa kahoy ay gumagawa ng mahinang tunog sa bawat baitang na kanyang tinatapak. Ngunit sa likod ng pagiging luma nito, may isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Mula sa maliit na bintana ng kanyang bagong silid, natatanaw niya sa kabilang kalsada ang isang malaki, ngunit abandonadong mansyon. Iyon ang tahanan ng kanyang mga magulang bago ito kinumpiska ng bangko at naging bahagi ng masakit na nakaraan. Ang alikabok sa bintana ng kanyang inuupahan ay tila mga anino ng kanyang kahapon, marumi nakakalungkot, ngunit naroroon pa rin. Naupo si Flora sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader, at dahan-dahang binuksan ang balot ng pandesal. Ang tinapay ay matigas na at malamig, ngunit bawat kagat ay hinaluan niya ng luha. Hindi ito luha ng pagsuko kundi luha ng paglilinis ng kanyang kaluluwa. Sa bawat pagnguya, tila ba nilulunok din niya ang lahat ng panglalait ni Doña Consuelo at ang pagtatraidor ni Donato. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel na isiningit ni Mang Manuel. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang bumbilya, nabasa niya ang mga salitang nagpasinghap sa kanya. Ang tunay na hiyas ay hindi nananatiling nakabaon sa putik. Oras na para bawiin ang sayo. Sino ang sumulat nito? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, ngunit agad niyang iwinaksi. Imposible. Maraming taon na ang lumipas. Kinuha ni Flora ang kanyang laptop mula sa maleta. Ang tanging kagamitang hindi niya hinayaang pakialaman ng mga Salcedo. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, tila ba may sariling buhay ang mga ito. Isang komplikadong sistema ang bumungad sa kanya. Mga graph ng stock market, mga listahan ng mga ari-arian, at isang pulang icon na kumukurap-kurap sa gitna. Iyon ang dashboard ng Prime Holdings, ang dambuhalang kumpanyang matagal na niyang pinapatakbo, sa ilalim ng isang lihim na pangalan. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, isang automatikong pagbati, na tanging siya lang ang may awtoridad na makakita. Welcome back, CEO. The takeover procedure is 85% complete. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Habang iniisip ng pamilya Salcedo na iniwan nila siyang pulubi sa lansangan, hindi nila alam na ang bawat sentimong ginagastos nila sa kanilang mga luho ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga kamay.
Ngunit bago niya ipagpatuloy ang kanyang plano, isang anino ang dumaan sa tapat ng kanyang pinto. Ang tunog ng isang mahinang pagkatok ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Flora, buksan mo ito. Ako ito si Rosalinda. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo, bestie. Rosalinda. Bakit naparito ka sa ganitong oras? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Tinulungan ako ni Mang Manuel. Diyos ko, Flora, bakit dito ka tumuloy? Ang dumi-dumi rito, baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Wala na akong ibang mapupuntahan. At least dito walang huhusga sa akin. Huwag mong sabihin yan. Nandito ako, hindi ba? May dala akong luto ni nanay, alam kong hindi ka pa kumakain ng maayos simula nang mangyari ang gulo sa mansyon. Dahan-dahang binuksan ni Flora ang pinto at agad siyang niyakap ng mahigpit ng kanyang matalik na kaibigan. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Rosalinda ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanunuyot na puso ni Flora. Sa loob ng 10 taon, si Rosalinda ang tanging takbuhan niya sa bawat away nila ni Donato, sa bawat luhang pilit niyang itinatago sa pamilya Salcedo. Salamat, Rosalinda. Akala ko talaga tinalikuran na ako ng buong mundo, bulong ni Flora, habang pinapatuloy ang kaibigan sa loob ng maliit na silid. Kahit kailan hindi kita iiwan, Flora. Alam mo namang parang kapatid na ang turing ko sa iyo. Sagot ni Rosalinda habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala sa buong paligid, tila may hinahanap. Naupo ang dalawa sa maliit na kama. Inilabas ni Rosalinda ang dalang pagkain, ngunit ang atensyon ni Flora ay nakatuon sa laptop na naiwang nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Sa pagod at pangungulila, tila nakalimutan ni Flora ang pag-iingat na dati niyang nakagawian. Alam mo, may plano na ako. Wika ni Flora, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ako papayag na basta na lang nila akong tapak-tapakan. Unti-unti ko nang binibili ang mga utang ng pamilya Salcedo. Hawak ko na ang listahan ng mga ari-arian nilang nakasangla. Kaunti na lang, Rosalinda, at mapapatunayan ko sa kanilang mali ang kinalaban nila. Sandaling napatigil si Rosalinda sa pag-aayos ng pagkain. Isang kislap ng kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, isang halong gulat at inggit na hindi napansin ni Flora. Talaga hawak mo na ang mga dokumento. Nasaan baka kailangan mo ng tulong sa pag-aayos niyan? Mabilis na tanong ni Rosalinda habang ang kanyang kamay ay marahang humawak sa braso ni Flora. Sa sandaling iyon, parang naramdaman ni Flora ang higpit ng pagkakahawak ng kaibigan. Ngunit sa halip na magduda, inisip niya na ito ay tanda lamang ng suporta. Nasa USB drive na ito lahat, Rosalinda. Ito ang magiging alas ko laban kay Donato. Lumipas ang ilang oras ng pagkukwentuhan. Bago umalis si Rosalinda, muli niyang niyakap si Flora. Isang mahaba at mahigpit na yakap habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa ibabaw ng lamesa, kung saan nakapatong ang maliit na USB drive. Nang marinig ni Flora ang tunog ng pagsara ng pinto, nakaramdam siya ng gaan ng loob. Akala niya ay may kakampi na siya sa labang ito, ngunit hindi pa man lumilipas ang 1 oras sa loob ng mansyon ng mga Salcedo, isang malakas na tawanan ang narinig sa gitna ng marangyang sala. Tingnan mo ito, Donato. Akala ng ex-wife mo mas matalino siya sa atin. Wika ni Paloma habang iwinagayway ang pamilyar na USB drive. Saan mo nakuha iyan? Tanong ni Donato habang nakataas ang isang kilay. Ibinigay ng matalik na kaibigan niya. Binigyan ko lang ng kaunting pera at pangako ng posisyon sa kumpanya. Kumanta na agad si Rosalinda, sagot ni Paloma, na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Akala ni Flora makukuha niya ang mga utang niyo. Pero dahil dito mauunahan natin siyang ilipat ang mga asset sa ibang pangalan. Humalakhak si Donato, isang tunog na puno ng panlalait para sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Flora, hanggang ngayon napaka-naubig mo pa rin. Akala mo talaga may nagmamahal sa iyo ng totoo. Samantala sa loob ng malamig na apartment, nagising si Flora dahil sa isang masamang panaginip. Agad niyang tiningnan ang ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang bakanteng espasyo kung saan dapat naroon ang kanyang tanging pag-asa. Ang bawat sulok ng silid ay tila lalong dumilim. Ang katahimikan ay bumasag sa kanyang pandinig, pinalitan ng tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga. Doon niya na-realize ang pait ng katotohanan na ang pinakamatalim na saksak ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Rosalinda, bakit? Tanging naibulong ni Flora sa hangin habang ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa malamig na sahig. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot.
Mula sa labas narinig niya ang sunod-sunod na malalakas na tunog ng mga sasakyang huminto sa tapat ng kanyang tinitirhan. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay nagsimulang sumilip sa kanyang bintana. Flora Salcedo, lumabas ka dyan. May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong qualified theft at estafa. Anong kaso? Wala akong ninanakaw sa inyo, Donato. Alam mo sa sarili mong ako ang nagligtas sa kumpanya nyo. Huwag ka nang magmaang-mangan, Flora. Nakita na namin ang lahat ng ebidensya sa USB na nakuha namin. Ninakawan mo ang pamilya ko habang asawa pa kita. Tita Flora, ang kapal naman ng mukha mong magpanggap na biktima. Magnanakaw ka pala at sa ilalim pa ng sarili mong bubong. Donato Paloma, ititigil nyo ang sarswelang ito. Alam nyo ang totoo. Ang katotohanan ay ito. Flora Posas ang nararapat sa mga kamay na mapagmalabis. Dalhin na siya, Chief. Ang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa kahoy na hagdanan ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Flora. Binuksan niya ang pinto hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na siyang magtago. Bumungad sa kanya ang nakasisilaw na asul at pulang liwanag mula sa labas at ang mas nakasisilaw ng ngiti ng tagumpay sa mukha ni Donato at Paloma na nakatayo sa tapat ng kanilang marangyang sasakyan. Huwag niyo siyang sasaktan, baka sabihin ng mga tao ay masyado tayong malupit sa isang desperadang kriminal, pang-uyam ni Paloma habang pinalalaruan ang kanyang buhok. Hindi sumagot si Flora. Ramdam niya ang lamig ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila pagpako sa kanyang dangal sa harap ng buong kapitbahayan. Sa gilid ng kalsada nakita niya si Tia Benilda, ang tsismosang kapitbahay na mabilis na itinataas ang kanyang cellphone. Ang munting screen nito ay nagpapakita ng libu-libong komento, mga taong walang alam sa katotohanan, ngunit handang humusga at tumawa sa kanyang pagbagsak. Tingnan niyo mga ka-livestream ang dating reyna ng mga Salcedo heto na nakaposas at hila-hila ng mga pulis. Ang malakas na boses ni Benilda ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Flora. Lalakad na sana si Flora patungo sa sasakyan ng pulis nang biglang huminto si Donato sa kanyang tapat. Amoy alak ang lalaki at ang kanyang mga mata ay puno ng puot na hinaluan ng kislap ng katuwaan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Flora sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Sinasabi ko sa iyo, Flora, ibubulok kita sa kulungan. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pangalan ko? Dito ka nababagay sa putikan sa dilim, kung saan ka naman talaga galing bago kita pinulot, bulong ni Donato na puno ng lason. Tumingin ng diretso si Flora sa mga mata ng dating asawa. Sa kabila ng posas, sa kabila ng gulo ng kanyang buhok at dumi sa kanyang lumang damit, hindi siya yumuko. Isang malamig na katahimikan ang nagmula sa kanya, isang uri ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tingnan niyo ng mabuti ang mukhang ito. Ang kanyang tinig ay hindi nanginig kahit na ang kanyang buong katawan ay gustong gumuho. Dahil pagdating ng araw na lumabas ang katotohanan, hihilingin niyo na sana ay hindi niyo na lang ako nakilala. Tumawa lang ng malakas si Donato at tinalikuran siya. Habang isinasakay si Flora sa loob ng madilim na patrol car, ang bawat hagulgol na pilit niyang pinipigilan ay tila nagiging apoy sa kanyang puso. Ang amoy ng luma at maasim na upuan ng sasakyan ay naging saksi sa kanyang panibagong pasakit. Ngunit bago pa man makakaalis ang sasakyan ng pulis, isang itim na luxury sedan ang biglang humarang sa daan. Ang dahan-dahang pagbaba ng bintana nito ay nagpahinto sa lahat. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, may hawak na gintong panulat ang lumabas at tumingin ng diretso sa hepe ng mga pulis. Sino ang naglabas ng warrant na yan? I am the lead counsel of Prime Holdings and I'm here to contest the legality of this arrest. Ang lahat ay napalingon. Ang ngiti sa mga labi ni Donato ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pagtataka at kaba. Sino ka sa akala mo para pigilan ang operasyong ito? May warrant kami mula sa korte. Ako si Attorney Valdez, ang Head of Legal Department ng Prime Holdings. At ang warrant na iyan ay base sa mga peking dokumentong isinumite ni Donato Salcedo na balak naming i-contest sa mismong piskalya ngayon din. Anong Prime Holdings, Donato? Anong kinalaman ng kumpanyang iyon sa babaeng ito? Hindi ko alam, Chief, huwag kayong makikinig sa kanya. Pakanalang ito ni Flora para makatakas. Mag-ingat ka sa mga paratang mo, Ginoong Salcedo.
Ang kliyente namin ay hindi lamang isang biktima ng ilegal na aresto, kundi isang mahalagang aspeto ng aming investigasyon laban sa inyong kumpanya. Kliyente kailan pa naging kliyente ng isang higanteng kumpanya ang isang pulubing tulad ni Flora? Ang bawat salita ni Attorney Valdez ay tila isang kalasag na dahan-dahang bumabalot sa nanghihinang katawan ni Flora. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng mga posas sa kanyang mga pulso nang utusan ng hepe ang kanyang mga tauhan na maghintay muna. Ang malamig na tingin ni Flora ay dumapo kay Donato na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit nagtatapang-tapangan sa harap ng abogado. Matapos ang ilang minuto ng mainit na diskusyon, napilitan ang mga pulis na iatras ang pag-aresto. Habang paalis ang patrol car, ang ingay ng mga usisero sa paligid ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Iniwan silang nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada si Flora na sugatan ng dangal at si Donato na puno ng takot ang mga mata. "Huwag kang mag-alala, Ma'am Flora. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar." Mahinahong wika ni Attorney Valdez habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Dinala siya ng abogado sa isang maliit ngunit malinis na karinderya sa labas ng bayan. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, naghihintay ang isang babaeng pamilyar kay Flora. Si Aurelia ang dating head accountant ng kumpanya ng mga Salcedo na tinanggal ni Paloma dahil sa pagiging matapat nito. "Ma'am Flora, Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo?" Agad na tumayo si Aurelia at inalalayan si Flora na maupo. "Salamat at narito ka, Aurelia. Akala ko ay ako na lang ang natitirang lumalaban." Mahinang sagot ni Flora. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla na anumang sandali ay maaaring maputol. Inorderan sila ni Attorney Valdez ng mainit na mami. Habang ang usok ng sabaw ay humahaplos sa nanlalamig na pisngi ni Flora, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang katawan. Ang bawat higop ng sabaw ay tila gamot na nagpapahilom sa kanyang mga panloob na sugat. "Ma'am, hindi lang ako ang tinanggal nila," panimula ni Aurelia, habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. "Nalaman ko ang lahat. Si Donato ay matagal nang kumukuha ng pondo mula sa retirement accounts ng mga empleyado para ipambayad sa mga utang niya sa sugal. At si Paloma siya ang gumagawa ng mga peking invoice para malinis ang pera." Tiningnan ni Flora ang mga dokumento. Ang mga numero at pirma ay tila mga anino ng katotohanan na matagal niyang piniling huwag makita dahil sa pagmamahal niya kay Donato. Ngunit ngayon ang pagmamahal na iyon ay naging isang matalas na galit na handang pumatay ng anumang bakas ng kahinaan. "Aurelia, handa ka bang tumestigo?" Tanong ni Flora, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng dilim. "Higit pa sa handa, ma'am. Para sa lahat ng mga manggagawang niloko nila, lalaban ako sa tabi niyo." Determinadong sagot ng babae. Sa maliit na karinderyang iyon sa gitna ng amoy ng bawang at patis isang alyansa ang nabuo. Hindi ito alyansa ng mga makapangyarihan, kundi alyansa ng mga taong itinuring na basura ng pamilya Salcedo. Ang bawat sulyap ni na Flora at Aurelia sa isa't isa ay puno ng pangunawa. Ang sakit ng isa ay sakit din ng isa. "Salamat, Aurelia. Magsisimula tayo bukas," wika ni Flora habang hinahawakan ang kamay ng bagong kakampi. Nang matapos ang kanilang pagkain, inihatid sila ni Attorney Valdez sa isang ligtas na apartment na pagmamay-ari ng Prime Holdings. Habang paakyat si Flora sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong tanging ang pinakamataas na opisyal lang ng kumpanya ang nakakaalam. Huminga ng malalim si Flora bago sinagot ang tawag. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbabadya ng malaking digmaan. "Hello, Ma'am Flora." Ang tinig sa kabilang linya ay seryoso at puno ng kagalakan. "The Board of Directors has just signed the final approval. The takeover of Salcedo Group is now greenlit. We are just waiting for your appearance at the General Assembly." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Sa wakas ang dambuhalang laro ay magsisimula na. "Prepare my suit for tomorrow," utos ni Flora. "I want them to see exactly who they threw away." Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang sunog ang kasalukuyang nagaganap sa bodega ng mga Salcedo. Ang bodegang naglalaman ng tanging pisikal na ebidensya ng kanilang mga krimen. "Nasisiyahan ka na ba? Nasisiyahan ka na bang panoorin ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ko? Pinaghirapan mo? O pinaghirapan nating dalawa na ikaw mismo ang sumira? Huwag kang magmalinis."
Alam kong ikaw ang nag-utos na sunugin ang bodegang ito para burahin ang mga ebidensya laban sa iyo. Ang apoy na iyan ay hindi galing sa akin, Donato. Iyan ay galing sa sarili mong impyerno. Sinusunog niyan ang lahat ng mga kasinungalingan mo. Shut up, Flora. You're just a bitter loser watching from the sidelines while we build our future. Isang bodega lang ito, marami pa kaming pera. Sigurado ka ba, Paloma? Sigurado ka bang pera pa ang laman ng mga vault ng tatay mo? Sa harap ng naglalagablab na bodega, ang init ng apoy ay humahalik sa mga pisngi ni Flora, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga mata. Ang sayaw ng mga pulang liyab ay tila isang marahas na pagtatanghal ng katapusan ng isang dinastiya. Ang usok na kulay abo ay pilit nilalamon ang kadiliman ng gabi habang ang tunog ng naglalangot-ngot na mga kahoy na kinakain ng apoy ay nagsisilbing musika sa kanyang pandinig. Hindi kalayuan sa kanila nakatayo si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling panyo ay nakadiin sa kanyang ilong, ngunit hindi nito maitago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa bawat pagbagsak ng bahagi ng bodega, tila ba gumuho rin ang pader ng kanyang pagkatao. Donato anak, ang boses ng matanda ay basag. Ang mga dokumento ng mansyon, ang titulo ng lupain, nandoon ba sa loob? Napatigil si Donato. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay biglang naglaho ang kulay. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi lamang dahil sa init ng apoy, kundi dahil sa lamig ng katotohanang dahan-dahang sumasakal sa kanya. Inay, huwag po kayong mag-alala. Maaayos ko ito. Nautal na sagot ni Donato, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Anong maaayos, Donato? Hakbang ni Flora patungo sa kanila. Ang bawat yapak niya ay puno ng kapangyarihan. Hindi mo ba sasabihin sa kanya na ang titulong sinasabi niya ay matagal mo nang isinangla para pambayad sa utang mo sa sugal at para itustos sa mga luho ni Paloma? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Donato. Hindi mula kay Flora, kundi mula kay Doña Consuelo. Ang katahimikan sa paligid ay naging bingi, tila pati ang apoy ay panandaliang huminto sa pagsayaw dahil sa gulat. Traitor, sigaw ng matanda. Ibinenta mo ang alaala ng iyong ama para sa isang babaeng walang ibang alam kundi gumastos. Tita, don't listen to her. Flora is just making up stories. Sigaw ni Paloma habang pilit na kumakapit sa braso ni Donato. Ngunit hindi na sila pinakinggan ni Flora. Tinalikuran niya ang nag-aaway na pamilya at lumakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Aurelia. Sa loob ng kanyang bag naroon ang isang itim na Fongbi na naglalaman ng mga litrato ng ama ni Paloma, ang kagalang-galang na si Direktor Manuel. Mga litratong nagpapakita ng kanyang lihim na pamilya sa kabilang bayan at ang mga transaksyong magpapatunay na ninanakawan niya ang kumpanya para itustos sa dalawa niyang buhay. Ma'am, handa na po ang lahat para sa engagement party nila bukas. Bulong ni Aurelia. Mabutin, sagot ni Flora habang nakatingin sa labas ng bintana. Gusto ko sa gitna ng kanilang selebrasyon maramdaman nila ang pait ng bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 10 taon. Sa kabilang panig ng bayan sa isang marangyang hotel, abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng mga bulaklak at decoration para sa party ni Donato at Paloma. Ngunit isang misteryosong delivery man ang dumating at nag-iwan ng isang malaking Fongbi para sa banquet manager. Ang nakasulat sa labas isang regalo para sa bagong magkasintahan mula sa isang matandang kaibigan. Hindi alam ng lahat ang regalong iyon ang magiging mitsa ng isang pagsabog na hindi kayang patayin ng kahit anong tubig. Flora, bakit kailangan mong gawin lahat ito ng mag-isa? Nandito naman ako, hindi ba? Dahil ako lang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang bawat sugat na ibinigay nila Julian. Kailangan kong ako mismo ang maghilom nito. Pero hindi naman masamang humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang pagtanggap ng kamay na handang umalalay sa iyo. Alam ko, at nagpapasalamat ako na ikaw ang narito. Pero Julian, 10 taon akong naging asawa ni Donato lang. Ngayon gusto ko namang makilala kung sino talaga si Flora. Hahangaan kita kahit sino ka pa. Pero sana hayaan mo akong maging anino mo sa dilim para siguradong hindi ka madarapa. Dinala ni Julian si Flora sa isang liblib na dalampasigan sa dulo ng bayan, ang lugar kung saan sila madalas maglaro noong mga bata pa sila, bago siya naging isang sikat na arkitekto sa ibang bansa. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang oyayi
na nagpapatulog sa mga bagyong nararamdaman ni Flora. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan malayo sa mapanira at nakakasakal na amoy ng mansyong Salcedo. Inilabas ni Julian ang isang manipis na jacket at dahan-dahang isinuot ito sa mga balikat ni Flora. Ang init ng tela ay hinaluan ng init ng kanyang mga kamay na sandaling dumapo sa balikat ng babae. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Flora ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga alahas na ibinigay ni Donato sa kanya sa loob ng isang dekada. Salamat, mahinang bulong ni Flora habang nakatingin sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala mo pa ba nung bata tayo? Panimula ni Julian, ang kanyang tinig ay parang pelus sa pandinig. Sabi mo noon gusto mong maging kasing tatag ng mga bato sa dalampasigan, na kahit ilang beses hampasin ng alon hindi natitibag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Siguro ay natupad na ang hiling ko, pero hindi ko akalaing kailangan ko palang dumaan sa ganitong klase ng bagyo para lang maging matatag. Dahan-dahang lumapit si Julian at naupo sa tabi niya sa buhanginan. Hinayaan nilang mapuno ang pagitan nila ng isang komportableng katahimikan, isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng pangunawa. Sa gitna ng dilim, inabot ni Julian ang kamay ni Flora. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang dahan-dahang paglapat ng mga palad, tila ba tinitiyak niya na naroon pa rin ang babaeng minsan niyang minahal ng palihim. Flora, tingnan mo ako, malambing na utos ni Julian. Nang lumingon si Flora, nakita niya sa mga mata ni Julian ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ang paghanga. Hindi ito paghangang dahil sa posisyon o yaman, kundi paghangang dahil sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang kamay para ayusin ang isang lura ng buhok na humaharang sa mukha ni Flora. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa pisngi ng babae, isang dampi na tila nanggagamot sa lahat ng sampal na tinanggap ni Flora mula sa kanyang nakaraan. Napapikit si Flora, ninanamnam ang sandali ng kapayapaan. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang niya naramdamang muli na siya ay isang babaeng karapat-dapat alagaan, hindi lang isang kasangkapan sa bahay. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Naramdaman niya ang malalim na paghinga ng lalaki at ang proteksyon na ibinibigay nito sa kanya. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ko kung paano huminga ng ganito masan, pag-amin ni Flora. Huminga ka lang, Flora. Ako ang bahala sa iyo. Kahit anong mangyari bukas sa party, tandaan mo may isang Julian na naghihintay sa iyo sa labas ng pintuan. Bulong ng lalaki habang dahan-dahang hinahawakan ang likod ng ulo ni Flora. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay biglang nabahiran ng kaba. Mula sa malayo sa itaas ng munting burol na matatanaw mula sa dalampasigan, ang mga ilaw ng isang sasakyan ay biglang bumukas. Ang mga headlight nito ay tila 2 matang mapanuri na nakatitig sa kanila sa gitna ng dilim. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat na para magpataas ng balahibo ni Flora. Kilala niya ang hugis ng sasakyang iyon. Iyon ang pamilyar na itim na SUV ni Donato. Naramdaman ni Julian ang pagtigas ng katawan ni Flora. May problema ba? Kailangan na nating umalis, Julian. Sagot ni Flora, ang kanyang tinig ay muling naging malamig at alerto. Ang kaaway ay hindi natutulog, at mas lalong hindi siya papayag na makita akong masaya. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan ni Julian, ang itim na SUV sa burol ay dahan-dahang umandar, hindi patungo sa kanila, kundi pabalik sa bayan, tila isang babala na ang bawat kilos nila ay binabantayan. Sino ang lalaking kasama mo sa dalampasigan kagabi, Flora? Akala ko ba ay wala kang matuluyan, pero heto ka ngayon, nakikipaglandian na agad. Bakit, Donato, hindi ba't pirmahan na ng diborsyo? Wala ka nang pakialam kung sino ang kasama ko dahil hindi na ako pag-aari ng pamilya mo. Huwag mong kalilimutang sa mata ng batas at ng mga tao, asawa pa rin kita. Huwag kang gumawa ng eksenang ikasisira ng dangal ng pamilya ko, lalo na't may malaking selebrasyon kami mamaya. Danggal, matagal mo nang itinapon ang dangal mo nang dalhin mo ang kabit mo sa loob ng bahay natin. At huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang party nyo. Papanoorin ko lang kung paano ito gumuho. Mag-ingat ka sa mga pananalita mo, Flora. Baka makalimutan kong babae ka at magawa ko ang bagay na pagsisisihan mo. Ang bawat salita ni Donato sa tawag na iyon ay tila mga lason, na pilit dumarapo sa pandinig ni Flora, ngunit sa pagkakataong ito hindi na siya nanginginig. Sa loob ng ligtas na apartment, habang nakaharap sa salamin,
Tinititigan ni Flora ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa pag-iyak. Sa halip ito ay may ningning ng isang taong wala nang takot mawalan dahil ang lahat ay kinuha na sa kanya. Sa kabilang bahagi ng bayan sa loob ng mansyon ng mga Salcedo, hindi mapakali si Rosalinda. Nakasuot siya ng isang uniforme na mas mukhang pangkatulong kaysa sa isang empleyado ng kumpanya, isang bagay na ipinilit sa kanya ni Paloma. Rosalinda, kunin mo nga ang sapatos ko at linisin mo ulit, may nakikita pa akong alikabok, sigaw ni Paloma habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Pero Paloma, sabi mo ay bibigyan mo ako ng posisyon sa marketing department. Mahinang sagot ni Rosalinda. Marketing ang isang traidor na tulad mo kung nagawa mong pagtaksilan ang matalik mong kaibigan para sa pera, bakit kita pagkakatiwalaan sa kumpanya ko? Magpasalamat ka na lang at pinapakain ka pa rito. Sige na, galaw. Doon lamang naramdaman ni Rosalinda ang pait ng kanyang naging desisyon. Ang bawat panglalait ni Paloma ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanya ng kabutihan ni Flora na kanyang itinapon. Ang halik ni Judas na ibinigay niya sa kaibigan ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Samantala sa tahimik na silid ni Flora, nagsimula ang isang maliit na ritual. Kinuha niya ang kanilang lumang wedding album, ang tanging bagay na naisama niya sa pagmamadali. Dahan-dahan niyang pinunit ang mga pahina nito. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa kanyang pandinig, bawat hibla ng alaala ay pinuputol na niya ng tuluyan. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan at doon ay sinilaban ang mga litrato. Ang bawat dila ng apoy ay dahan-dahang kinakain ang mga nakangiting mukha ni Donato at Flora sa harap ng altar. Ang usok nito ay umakyat sa kisame, tila ba nagpapalaya sa mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa isang maling sumpa. Wala nang luha. Tanging ang liwanag na lang ng apoy ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Ito na ang huling gabi ng iyong paghahari, Donato. Bulong ni Flora habang pinapanood ang abo ng kanyang nakaraan. Inilabas ni Flora ang kanyang isusuot para sa gabi, isang itim na business suit na gawa sa mamahaling tela, matalim ang pagkakatabas at puno ng awtoridad. Hindi ito damit ng isang biktima. Ito ang baluti ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Habang nag-aayos siya ng kanyang buhok, narinig niya ang mahinang pagkatok ni Aurelia sa pinto. Ma'am, handa na po ang sasakyan. Pero may napansin po kaming kakaiba sa parking lot kanina. May mga lalaking umaaligid sa sasakyan nyo. Hindi natinag si Flora. Ihanda ang kabilang sasakyan, Aurelia. Alam kong susubukan nilang pigilan ako. Pero kahit anong gawin nila, darating ako sa party na iyon. Nang pababa na si Flora sa lobby, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig sa labas ng gusali. Isang itim na van ang humarang sa pintuan at ilang mga lalaking nakasuot ng itim ang mabilis na bumaba. Ang bawat tibok ng puso ni Flora ay naging mas mabilis, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanatiling matatag. Alam niyang ito na ang simula ng huling laban. Tingnan niyo ang babaeng ito. Ang isang hampas lupang magnanakaw na nagpapanggap na biktima, heto na siya. Paloma, itabi mo ang iyong daliri. Huwag kang magturo ng dumi sa ibang tao kung ang sarili mong kamay ay puno ng putik. Putik, Flora, tingnan mo ang suot ko. Itong pulang damit na ito ang simbolo ng aking tagumpay, habang iyang itim na suot mo ay simbolo ng iyong pagluluksa sa sarili mong pagkatalo. Ang pula ay simbolo rin ng babala, Paloma. Masyado kang maingay para sa isang taong ang pundasyon ay gawa lamang sa buhangin. Hayaan mo na siya, Paloma. Hayaan nating ang batas ang magpatahimik sa kanya. Chief, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya dinadala sa loob? Donato, ang batas ay hindi bulag. At mas lalong hindi ito nababayaran ng mga pangakong wala namang laman. Sa harap ng dambuhalang gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tila nakikisali sa init ng tensyon sa pagitan ng mga magkakaralbal. Ang paligid ay puno ng mga usisero, mga mamamahayag, at ang walang kamatayang livestream ni Tia Benilda, na tila isang buitreng naghihintay ng dugong dadanak. Ang bawat bulong ng mga tao ay parang mga bubuyog na naghahatid ng lason sa hangin. Lahat sila ay nakatingin sa nag-iisang babaeng nakatayo sa gitna, si Flora. Nakaitim na business suit si Flora, ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang batong kristal na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Sa kabila ng bawat pang-aalipusta at mga mapanghusgang tingin,
Nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan sa ilalim ng kanyang balat, ngunit hinding-hindi niya hahayaang makita ng kanyang mga kaaway ang kahit kaunting bakas ng kahinaan. Ang kapal talaga ng mukha mo, Flora. Patuloy ni Paloma habang iwinagayway ang kanyang mamahaling bag sa harap ng mga kamera. Akala mo ba ay maniniwala ang mga tao sa iyo? Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Ikaw ang sumira sa tiwala ni Donato. At ikaw ang walang kwentang asawa. Isang malakas na tawanan ang nagmula sa mga tauhan ni Donato. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang matandang reporter ang aksidenteng natabig ng isa sa mga bodyguard ni Donato. Nalaglag ang kanyang panyo at ang kanyang recorder sa paanan ni Flora. Sa halip na magpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa loob, huminto si Flora. Dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang panyo at ang gamit ng matanda at iniabot ito ng may kasamang banayad ng ngiti. Mag-iingat po kayo, baka po kayo masaktan sa gitna ng mga taong walang pakundangan, malumanay niyang wika. Napatigil ang lahat. Sa isang sandali ang kabutihan ni Flora ay tila isang maliwanag na sinag na bumasag sa madilim na aura ng mga Salcedo. Kahit ang mga usisero ay sandaling natahimik, nakikita ang malaking pagkakaiba ng tunay na dangal sa bastos na kayabangan ni Donato at Paloma. Muling humarap si Flora kay Donato. Tapos na ang oras ng iyong pag-arte, Donato. Ang akala mong tagumpay ay isa lamang ilusyon na binuo ng sarili mong takot. Anong takot, Flora? Hawak ko ang lahat. Ang ebidensya, ang mga tao at ang kumpanya. Wala kang kahit ano. Sigaw ni Donato, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Wala nga ba Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Kinuha niya ang isang manipis na tablet mula sa kanyang bag at itinapat ito sa mga reporter. Gusto niyo bang malaman kung saan talaga napunta ang pera ng kumpanya? Gusto niyo bang makita ang mga account na nakapangalan sa isang dummy corporation sa labas ng bansa? Ikaw, wag tatawayo papatahata. Biglang namutla si Donato. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa tablet at sa mukha ni Flora. Ang kaba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang leeg, tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Nagsisinungaling ka? Isang gawa-gawang dokumento lang iyan, sigaw ni Paloma, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng kasiguraduhan. Pumasok na tayo sa loob. Utos ni Flora, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Doon natin malalaman kung sino ang tunay na magnanakaw. At Donato, tandaan mo ang araw na ito. Dahil ito ang huling araw na mararamdaman mo ang lamig ng aircon sa loob ng isang gusaling hindi mo na pag-aari. Lalakad na sana si Flora papasok ng isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang abogado ni Donato, ang muka ay mas maputi pa sa papel at mabilis na bumulong sa kanyang kliyente. Sir, may problema tayo. Ang Prime Holdings, binili na nila ang lahat ng outstanding loans natin at ang CEO nila, narito na siya. Napalingon si Donato kay Flora. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para sa kanya, habang ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isip. Bakit wala pa ang representative ng Prime Holdings? Hindi ba nila alam kung gaano kahalaga ang oras ko? I am the chairman of this board. Donato, relax. Baka napatagal lang sa traffic. At saka once they arrive, ititigil na nila ang pananakot sa atin at magiging partner na natin sila officially. Partners, Paloma, gusto ko silang maging sunod-sunuran sa akin. Once we sign this agreement, mababaon na sa limot ang lahat ng gulo ni Flora. O baka naman ang kumpanyang ito ang mababaon sa limot sa ilalim ng iyong pamumuno, Donato. Flora, anong ginagawa mo rito? This is a private board meeting. Guards, pinalabas ko na ang babaeng ito. Kanina pa, bakit nakapasok muli? Huwag mong sayangin ang hininga mo sa pagtawag sa mga guards, Donato. Sila ang nagbukas ng pinto para sa akin. At ang upuang iyan na kinalalagyan mo, mas mabuting tumayo ka na habang may kaunting dangal ka pang natitira. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroon. Ang tunog ng dahan-dahang pagsara ng dambuhalang pintong gawa sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa buong silid, hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Naglakad si Flora patungo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang palaso na tumatama sa dibdib ni Donato. Nakatayo si Flora ng matikas, ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng opisina. Sa kanyang likuran ay si Attorney Valdez at si Aurelia na may hawak na makakapal na folder. Anong ibig mong sabihin?
Nauutal na tanong ni Donato habang pilit na kinakapitan ang hawakan ng kanyang silya. Ito ang Salcedo Group. I hold the majority of the shares. Diyan ka nagkakamali, Donato. Mahinahong tugon ni Flora habang inilalapag ang isang asul na folder sa harap ng mga miyembro ng board. Simula kaninang alas 8 ng umaga ang Prime Holdings ay nakakuha na ng 51% ng kumpanyang ito. At ang CEO na hinihintay niyo siya ang nasa harap niyo ngayon. Isang sabay-sabay na paghapos ng hangin ang narinig mula sa mga board members. Si Paloma ay tila nawalan ng lakas. At napasandal sa pader ang kanyang mapulang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Hindi maaari paano sigaw ni Paloma. Rosalinda, ang USB, lahat ng impormasyon ay ibinigay niya sa amin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora. Salamat kay Rosalinda. Dahil sa pagtatraidor niya na ibigay ko sa inyo ang mga maling impormasyon. Hinayaan ko kayong tularan ang mga peke kong accounts para doon nyo itapon ang lahat ng natitirang pera ng kumpanya. Ngayon ang perang iyon ay naka-freeze na sa ilalim ng investigasyon ng gobyerno. Inilagay nyo ang sarili nyo sa isang bitag na kayo rin ang gumawa. Dahan-dahang lumapit si Flora kay Donato. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala siyang nakitang pagmamahal, tanging takot at kasakiman na lamang. Pinalayas mo ako sa bahay mo, Donato. Sinabihan mo akong wala akong lugar sa pamilya mo. Ang tinig ni Flora ay puno ng malalim na emosyon, ngunit nananatiling matatag. Ngayon ako ang magsasabi sa iyo, wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. You are terminated effective immediately. Dahan-dahang hinawakan ni Flora ang likod ng upuan ng chairman. Isang maliit na ukit sa ilalim ng lamesa ang kanyang nadama ang ukit na ginawa niya noong unang taon nila sa kumpanya bilang tanda ng kanilang pangarap. Sa isang sandali, parang naramdaman niya ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo na ibinuhos niya para sa lamesang ito. Security, please escort Mr. Salcedo and his associate out of the building, utos ni Flora kay Attorney Valdez. Dalawang malalaking lalaking nakasuot ng uniforme ang pumasok at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Donato. Sa harap ng lahat ng miyembro ng board na dati, ay yumuyuko sa kanya kinaladkad si Donato palabas, habang sumisigaw ng mga pagbabanta, na wala nang nakikinig. Naupo si Flora sa silya ng chairman. Ang lamig ng leather ay tila isang yakap ng tagumpay. Tumingin siya kay Aurelia at tumango. Magsisimula na tayo sa paglilinis ng kumpanya, tita. Wika niya. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, tumunog ang alarm ng gusali. Isang mensahe ang dumating sa telepono ni Attorney Valdez na nagpabago sa aura ng silid. Ma'am Flora, si Doña Consuelo, isinugod siya sa ospital. Inatake siya sa puso matapos makita ang live stream ng pag-alis ni Donato. Napahawak si Flora sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, ang matandang babae ay naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Wala ka ng silbi sa akin, Donato. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo sa leeg ang kumpanya? Ngayon kahit pambayad sa hospital bill ng nanay mo, wala ka. Paloma, huwag mo akong sigawan sa harap ng maraming tao. Pera mo ang ginagamit natin nitong mga nakaraang linggo. Kaya huwag kang magmalinis. Pera ko, galing iyon sa tatay ko. Pero dahil sa lintik na Flora na iyan, pati ang tatay ko ay iniimbestigahan na ngayon. You ruined my life, Donato. You are a loser. Ako pa ang loser ngayon. Ikaw itong pumatol sa lalaking may asawa dahil sa ambisyon. Ngayon pare-pareho tayong nasa kalsada. Don't you dare touch me. Umalis ka sa harap ko. Magdusa kayo ng nanay mo. Ang bawat sigaw ni Paloma sa hallway ng ospital ay tila mga matatalim na kidlat na tumatama sa naguguluhang isip ni Donato. Ang mga nurse at pasyenteng dumadaan ay napapatingin sa kanila ng may halong pandidiri at pait na tawa. Wala na ang marangyang anyo ni Paloma. Ang kanyang make-up ay kalat na sa kanyang mukha dahil sa galit, at ang kanyang mahal na damit ay gusot-gusot na. Tinalikuran niya si Donato nang walang pag-aalinlangan dala ang huling bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit, at iniwan ang lalaking minsan niyang sinabihan ng mahal kita, kapalit ng kapangyarihan. Naiwang nakatayo si Donato sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa kanya. Sa loob ng silid nakahiga ang kanyang ina si Doña Consuelo na hindi pa rin nagkakamalay. Ngunit hindi ang kalusugan ng ina ang tanging inaalala niya. Isang tawag mula sa kanilang katiwala sa mansyon
ang nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Sir Donato, narito po ang mga tauhan ng bangko. Inilalabas na po ang lahat ng gamit natin sa mansyon. May utos daw po mula sa Prime Holdings na i-foreclose na ang ari-arian dahil sa hindi nabayarang utang. Napaupo si Donato sa sahig. Ang lamig ng tile ay tila gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang mansyon, wala na ang kumpanya, wala na ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanya. Samantala sa tapat ng dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga Salcedo, naroon si Tia Benilda. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang livestream ay hindi na pabor sa pamilya. Mga ka-livestream, tingnan nyo, ang mga gamit ng dating makapangyarihang Doña Consuelo, itinatambak na lang sa labas. Karma is real, mga bes. Ang dating nangaapi ngayon ay inaapi na rin ng sariling tadhana. Ang boses ni Benilda ay puno ng katuwaan habang ipinapakita ang marangyang sofa na ngayon ay nakabilad na sa alikabok ng kalsada. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng ospital. Bumaba si Flora, suot ang kanyang simpleng puting bestida. Walang alahas, walang abog, tanging ang kanyang likas na ganda at dangal ang kanyang baon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Doña Consuelo. Nadaanan niya si Donato na nakaupo pa rin sa sahig na kayuko at tila nawala na sa sariling katinuan. Huminto si Flora sa harap nito. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay nagpatingala kay Donato. "Flora?" Bulong ni Donato, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Flora, parang awa mo na. Tulungan mo kami." Tiningnan ni Flora ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng katapatan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod at awa. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para yakapin ito kundi para ibigay ang isang maliit na sobre. "Iyan ang halaga ng lahat ng mga alahas na ibinigay mo sa akin sa loob ng 10 taon, Donato." Mahinahong wika ni Flora. "Ipinagbili ko ang lahat ng iyon. Gamitin mo iyan para pambayad sa ospital at para makahanap kayo ng matitirhan. Hindi dahil mahal pa kita kundi dahil tao rin akong marunong lumingon sa pinagsamahan natin kahit gaano pa ito kapait." "Flora, huwag mo akong iwan. Pwede pa nating simulan muli." Hikbi ni Donato habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Flora. Dahan-dahang inialis ni Flora ang kamay ng lalaki. Isang banayad ngunit matatag na pagkilos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay para sa sarili kong kapayapaan. Ngunit ang batas ng karma ay hindi ko na kontrolado, Donato. Pinili mo ang daang ito, ngayon ay kailangan mong lakarin ito hanggang sa dulo. Pumasok si Flora sa silid ng matanda. Nakita niya ang bintana na bahagyang nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok. Sa isang sandali lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ni Doña Consuelo. Ang balat ng matanda ay tuyot at malamig. "Doña Consuelo, sana sa pananahimik mo matagpuan mo ang katotohanang hindi nabibili ng yaman ang tunay na respeto," bulong ni Flora bago siya tuluyang lumabas. Sa labas ng ospital naghihintay si Julian. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Nang makita niya si Flora, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Julian. "Handa na ako, Julian. Pero bago iyon, gusto kong dumaan sa isang lugar," sagot ni Flora. Sa di kalayuan, isang anino ang nakatingin sa kanila mula sa likod ng mga puno. Isang babaeng balot ng itim na tela. Ang mga mata ay puno ng takot at hiya. Si Rosalinda. May hawak siyang isang liham na nanginginig ang kanyang mga kamay, habang iniisip kung may puwang pa ba para sa kanya sa bagong buhay ni Flora. "Ma'am Flora, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ng ating bagong center. Marami na pong mga kababaihan ang naghihintay sa labas." "Salamat, Aurelia. Isang panaginip lang ito noon, pero heto na tayo ngayon. How's the registration for the first batch of our livelihood program?" "Everything is ready, ma'am. Higit sa 100 kababaihan na po ang nag-sign up. Lahat sila ay nagnanais ng bagong simula tulad nyo. Iyon naman ang layunin natin, na ipaalala sa kanila na hindi kailanman huli ang lahat para bumangon mula sa pagkakalugmok." Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang init, isang init na hindi nakapapaso, kundi yumayakap sa puso ni Flora. Nakatayo siya sa tapat ng bagong tayong tahanan ni Flora, isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng tahanan.
Ang gusali ay sadyang idinisenyo ng simpleng ngunit matatag sumasalamin sa karakter ng babaeng nagtaguyod nito. Sa paligid niya, ang amoy ng mga bagong tanim na sampagita sa hardin ay humahalo sa amoy ng sariwang kape. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng pag-asa malayo sa madilim at nakakasakal na atmosfera ng mansyon ng mga Salcedo na kinalakihan niya ng 10 taon. Naupo muna si Flora sa isang bench sa ilalim ng puno ng nara. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang liham na iniwan ni Rosalinda sa kanyang pintuan kagabi. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang bawat salita ay tila isang buntong hininga ng nakaraan. Flora, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang pagtatraidor ko ay hindi mabubura ng kahit anong salita. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit nasa ganito akong kalagayan, ngayon nagtatago at kinakain ng hiya, ay masaya ako para sa iyo. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Patawarin mo ako kahit hindi mo na ako tanggapin muli. Tinupi ni Flora ang liham. Walang puot na naramdaman ang kanyang puso. Ang galit na dati ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg ay tuluyan ng natunaw. Nauunawaan na niya ngayon na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala kundi para sa sarili niyang katahimikan. Hindi na niya kailangang balikan si Rosalinda, ngunit hindi na rin niya kailangang dalhin ang bigat ng galit dito. Isang dahan-dahang hakbang ang narinig ni Flora sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng isang protektadong presensya ay sapat na. Ang lalim ng iniisip mo, malambing na wika ni Julian habang nauupo sa tabi niya. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng 1 taon, sagot ni Flora. Minsan kailangan mo palang mawala ang lahat para mahanap mo ang iyong sarili. Dahan-dahang inabot ni Julian ang kamay ni Flora. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo isang banayad na hawak na puno ng pangako. Nahanap mo na ba siya, Flora? Nahanap mo na ba ang babaeng matagal nang nagtatago sa anino ni Donato? Tumingin si Flora kay Julian at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay walang kahit anong anino ng lungkot. Oo, Julian. At mas gusto ko ang Flora na ito. Ang Flora na hindi na kailangang magmakaawa para sa pag-ibig dahil alam na niya ang sarili niyang halaga. Inilabas ni Flora ang kanyang lumang wedding ring mula sa bulsa, ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Sa loob ng mahabang panahon, itinago niya ito dahil sa takot na baka wala na siyang ibang pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, tiningnan niya ito bilang isang piraso lamang ng metal na walang anumang kapangyarihan sa kanya. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang maliit na fountain sa gitna ng hardin. Sa isang mabilis ngunit payapang pagkilos inihulog niya ang singsing sa tubig. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa wakas bulong ni Flora sa hangin, malaya na ako. Lumapit si Julian at inalalayan siya patungo sa pintuan ng center. Ang mga kababaihan sa labas ay nagsimulang magpalakpakan nang makita ang kanilang tagapagligtas. Ang bawat ngiti, ang bawat kislap ng mata ng mga taong naroon ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa bagong landas ni Flora. Hindi ito ang wakas ng kanyang kwento. Ito ang simula ng isang buhay na puno ng kahulugan kung saan ang kanyang boses ay hindi na muling mabubusal at ang kanyang puso ay hinding-hindi na muling makukulong sa isang gintong hawla. Habang hinihiwa ni Flora ang ribbon, isang malakas na simoy ng hangin ang dumaan, tila ba binubura ang huling alikabok ng kanyang kahapon. Ang langit ay asul malawak at walang hanggan tulad ng kanyang bagong simula. Flora, tingnan mo ang mga batang iyon. Sila ang bunga ng lahat ng pagtitiis mo. Hindi lang ako ang gumawa nito, Julian. Sila rin mismo ang pumiling bumangon. Ako lang ang nagbukas ng pintuan. Pero kung hindi ka naging matatag, walang pintuang bubukas para sa kanila. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Hindi ba parang nakikisama sa selebrasyon ng unang anibersaryo ng foundation? Oh, Julian, napakapayapa. 1 taon na ang lumipas pero pakiramdam ko ay ngayon pa lang ako talaga nagsisimulang mabuhay. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Salcedo, ngunit ang mga bakas ng nakaraan ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng bagong simula. Ang mansyong dati ay simbolo ng karangyaan at pananakit ay isa na ngayong sentro ng kalinga at pag-asa. Wala na ang mga matataas na bakod na may kuryente. Pinalitan na ito ng mga namumulaklak na bougainvillea na malayang gumagapang patungo sa langit.
Madalas mabalitaan ni Flora ang nangyari sa mga taong minsan ay naging bahagi ng kanyang pagdurusa. Si Donato ay namumuhay na ngayon ng payak sa isang maliit na bayan, malayo sa ingay ng negosyo. Ang balita ay nagtatrabaho ito bilang isang ordinaryong empleyado, pilit na binubuhay ang kanyang inang si Doña Consuelo, na hanggang ngayon ay hirap pa ring tanggapin ang kanilang kinasapitan. Si Paloma naman ay tuluyan nang nawala sa eksena matapos ang sunod-sunod na kaso ng kanyang ama habang si Rosalinda ay nananatiling isang alaala ng isang pagkakaibigang nasira ng kasakiman. Ngunit para kay Flora, ang paniningil ng tadhana ay hindi na niya pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa poot. Natutunan niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong masaya at malaya sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa iyo. Dahan-dahang naglakad si Flora patungo sa gitna ng hardin kung saan may isang maliit na marker na nakalagay sa ilalim ng isang puno. Nakasulat doon ang mga salitang, "Sa bawat babaeng minsang nawalan ng boses, naway matagpuan mo ang iyong awit sa gitna ng katahimikan." Ramdam ni Flora ang init ng palad ni Julian na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na sila kailangang magsalita pa ng marami. Ang bawat sulyap, ang bawat dahan-dahang pagpisil ng kamay ay sapat na para sabihing naroon sila para sa isa't isa, hindi bilang dalawang taong naghahanap ng pagpupuno, kundi bilang dalawang taong buo na handang maglakbay ng magkasama. Nahanap na ba ni Flora ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang hindi nanggaling sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang kagandahan. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsisilbing mapa ng kanyang tagumpay. Sa huling pagkakataon, lumingon si Flora sa gusali ng kanyang foundation. Nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na masayang nagtatawanan habang nag-aaral ng bagong kasanayan. Ang kanilang mga tinig ay tila isang magandang himig na humahalo sa simoy ng hangin. Ang kwento ni Flora ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o pagbawi ng yaman. Ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang pag-aari na kailanman ay hindi mananakaw sa atin, ay ang ating sariling halaga at ang lakas ng loob na sabihing, nararapat ako sa mas mabuting buhay. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid, huminga ng malalim si Flora. Ang halimuyak ng kalayaan ay mas matamis pa sa kahit anong pabango at ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa kahit anong alahas. Salamat, Julian Pulong. Bulong ni Flora, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat din, Flora. Dahil pinatunayan mo sa mundong ang pag-ibig ay hindi dapat nakakulong kundi nagpapalaya. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, ang kwento ng babaeng minsang nakulong sa gintong hawla ay natapos na. At sa pagtatapos nito, isang bagong alamat ng katatagan at tunay na pag-ibig ang nagsimulang isulat sa bawat pusong nakikinig.